Manong, kinakain nyo ang linya. Pakitabi naman yung kalesa nyo. Sigaw ulit ni Jerry, sabay pindot sa busina nang makailang beses upang makuha ang atensyon ng mga taong nakasakay sa kalesa. Subalit nananatiling bingi ang mga ito. Maging ang kabayo ay waring ni hindi man lang nagitla sa ingay ng busina ng kotse ng aking kapatid. Noon na uminit ng husto ang ulo ni Jerry. Hindi na niya matitimpi pa ang pagwawalang bahala ng kalesa at ng kutsero nito. Bumuelo ang kotse ng aking kapatid at pinaharurot niya iyon. Ilang segundo pa, ginitgit niya ang kalesa. Ngunit sa kanyang pagkabigla, hindi pa rin ito tumabi. Sumagi sa gilid ng tulay ang kabilang gilid ng kotse ni Jerry. Sa kabila naman ay sumayad din ng bahagya ang kahoy na gulong ng kalesa. Lalo iyong nagpagalit sa aking kapatid. Ngayon, pati ang kanyang kotse ay nagasgas dahil sa kawalang pakialam ng mga sakay ng kalesa. Pagkalagpas ng bahagya ay inihinto ni Jerry ang kotse. Ibinaba ang passenger side window upang sigawan sa